Bunong braso, ang lihim na lakas ng mga Pilipino. Bago pa dumating ang mga Kastila, bago pa man marinig ang salitang Philippines, may isang laro, isang pagsubok ng lakas at tapang na ginagawa na ng ating mga ninuno. Isang laban na hindi lang para sa bragging rights, kundi para sa dangal. Ito yung tinatawag nating bunong braso. Sa mga baybaying bayan ng Visayas, Mindanao, sa isla ng Luzon, sa hilaga ng bansa, mga Igorot sa lalawigan ng Benguet at Mountain Province, may isang kaugalian. Kapag tapos na ang mga ngaso o mangingisda, magtatagpo sila sa gitna ng nayon. Doon, may isang mabigat na kahoy na mesa. O kung minsan, bato mismo ang ginagamit. Dalawang mandirigma, magkaharap, isang kamay nakahawak sa mesa, isa sa kamay ng kalaban. Walang referee, walang timer. Ang tanging batas, huwag bibitaw hanggang may nanalo. Sa isang pitik ng pulso, malalaman mo kung sino ang may tunay na lakas. Para sa kanila, ang bunong braso ay hindi lang laro. Ito ay ritual. Dito sinusukat kung sino ang may matatag na kamay sa labanan at kung sino ang karapat-dapat na maging leader ng pangkat. Nang dumating ang mga Kastila noong 1500s, dala nila ang kani-kanilang mga laro at palakasan. Ngunit hindi nila inaasahan na may larong Pinoy na kayang pumantay sa kanilang mga fiesta game. Mula sa mga baryo hanggang plaza, dinala ng mga Pilipino ang bunong braso. Ginawa itong paligsahan tuwing pista. Pagkatapos ng sayawan bago mag-inuman, may bunong braso muna. Kung sino ang manalo, libre ang inumin buong gabi. Pagsapit ng panahon ng mga Amerikano, lalo itong lumaganap. Sa mga pier habang naghihintay ng kargamento, makikita mo ang mga kargador, pawisan, nagsusubukan ng lakas. Walang pera, minsan pamalit lang ay sigarilyo o merienda. Pero para sa kanila, bawat panalo ay marka ng pagkalalaki at respeto. Dekada 70 at 80, dito nagsimulang sumulpot ang mga unang organisadong lokal na palaro ng bunong braso sa Pilipinas. Sa mga perya at barangay fiesta may entablado para rito. Ang premyo, minsan 500 pesos, minsan isang buong lechon. At dito nagsimulang mabuo ang mga alamat, mga pangalang ikinukwento sa bawat kanto. Si Mang Cardo ng Tondo na kayang talunin kahit 3 tao ng sunod-sunod, si Boy Bakal ng Mindoro na may braso na parang haligi ng bahay, at si Hercules ng Cebu na tinaguri ang pinakamalakas sa buong bayan. Sa isang fiesta naglaban si Hercules ng Cebu at isang banyagang turista. Habang naglalaban, biglang tumawag ang nanay ni Hercules. "Hoy, bilhin mo muna yung suka sa tindahan." Sagot niya, "Wait lang, nay, tatapusin ko lang to. 7 segundo lang. Panalo na ko, tatalunin ko to." Ngayon, ang bunong braso ay kilala na bilang arm wrestling. May opisyal na mga patakaran, kategorya at ranking. Mula sa kanto hanggang sa world stage, may mga Pilipinong pangalan na pumapasok sa kasaysayan. Ngunit kahit gaano ito ka-modern, hindi mawawala ang ugat nito. Isang simpleng laban ng 2 tao, braso sa braso. At isang tanong lang ang gustong masagot. Sino ang mas malakas, malalim at makabuluhan? Ang bunong braso sa Pilipinas ay higit pa sa laro. Ito ay kwento ng lakas, dangal at pakikipagkapwa-tao. Isang tradisyon na kahit gaano katagal ang lumipas, patuloy na magbubuklod sa atin. Sa isang simpleng pitik ng pulso.